Sa isang maliit na bayan, may isang batang babae na nagngangalang, Ana. Mahilig siyang maglakad-lakad sa ilalim ng punong mangga tuwing hapon. Dala-dala ang isang maliit na journal kung saan isinusulat niya ang kanyang mga pangarap at mga lihim na hiling. Isang araw, habang nakaupo si Ana sa ilalim ng puno, napansin niya ang isang batang lalaki na naglalakad papunta sa kanila. Siya si Marco, isang bagong salta sa bayan na nakatira sa kabilang dulo. Hindi pa sila masyadong magkakilala, pero napansin niyang nakatitig si Marco sa kanya na parang may isang lihim na gustong sabihin. Habang tumatagal ang araw, naging palagyan na ang kanilang pagkikita, nag-uusap, nagtatawanan, at nagsasalo sa mga simpleng kaligayahan. Sa bawat ngiti ni Marco, parang may isang bagay na nagsisilbing pangako sa puso ni Ana, na siya ang laging hiling ng kanyang puso. Isang araw, nilapitan ni Marco si Ana habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga. May dala siyang maliit na kahon na may nakasulat na para sa'yo. Nilingon ni Ana si Marco, nag-aalangan ngunit puno ng kilig. Binuksan niya ang kahon at nakita niya ang isang maliit na kuwintas na may nakasulat na ikaw ang aking pangarap, ang aking hiling. Napangiti si Ana na parang isang hangin ang dumaan sa kanyang puso. Marco, sabi niya, ikaw ang laging nasa hiling ng aking puso. Hindi ko man masabi ng buong buo, pero sana malaman mong ikaw ang pinaka-espesyal sa buhay ko. Ngunit isang araw, napagtanto ni Ana na may isang lihim si Marco. Isang pangarap na hindi nila pwedeng pagsamahin. Kailangan niyang umalis sa bayan, mag-aaral sa isang malayong lungsod. Mag-isa siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, habang ang puso niya ay nagsusumamo. Lumapit si Marco, mahigpit ang hawak ang kamay ni Ana. Ana, mahina niyang sabi, hindi ko na kayang itago. Mahal kita, pero alam kong kailangan mong umalis. Pero sana kahit kailan lagi kang magiging bahagi ng buhay ko. Ngumiti si Ana na parang tinanggap ang isang malaking sakripisyo. Marco, sabi niya, ikaw ang laging nasa hiling ng puso ko. Kahit na magkalayo tayo, mananatili kang isang bahagi ng aking buhay. Sa kanilang paghihiwalay, dala nila ang isang pangako na kahit hindi na sila magkasama, ang kanilang pagmamahal ay mananatiling isang espesyal na alaala na hindi kailanman mawawala. Ang pangarap nilang magkasama ay maaaring hindi matupad, pero ang puso nila ay laging nakatugon sa hiling na maging masaya kahit nasa ibang paraan. At hanggang ngayon, tuwing nakikita ni Ana ang kuwintas na binigay ni Marco, naalala niya ang isang pagmamahal na tunay, isang pagmamahal na laging nakatanim sa puso, na laging hiling na sana'y makasama, ngunit natutunan ding magparaya.